Hello guys, magandang umaga sa inyo. So, damang-dama na natin, no? December na talaga guys. Yung hangin medyo malamig na. So, ngayong December malapit na yung Pasko. So, advance Merry Christmas pala sa inyo guys. So, ngayon guys, pag-uusapan na natin or mag-share ako sa inyo ng mga tips kung hanggang ngayon nangunguha pa rin kayo ng gagamba. So, mag-share ako ng mga tips, mga safety tips guys na gagawin nyo para safe yung pangunguha nyo ng gagamba. So guys, yung una kong i-share, December na pala ngayon. So, mayroon akong narinig na sabi nila, wala na daw masyadong gagamba pag ganitong month. So, based on my experience guys, kasi hanggang ngayon nangunguha pa rin ako. So marami pa talagang gagamba guys. So hindi talaga sila nawawala. So last week nanguha ako ng gagamba. So nakakuha pa ako ng 15 pieces. So umuulan pa yun ha. So mga gagamba talaga guys. Nag-i-exist talaga sila. Wala silang season dito sa Pilipinas. Kasi yung season ng gagamba sa ibang bansa lang. Especially kung winter guys, hindi sila lumalabas tuwing winter. Pero dito sa Pilipinas, di naman nagwi-winter eh. So, naka-base yung existence ng gagamba guys, based sa lugar. Naka-base talaga sa lugar. Especially kung sa lugar, maraming predators. Especially yung number one ng mga predators kasi mga ibon eh. Kasi kung sa lugar na yan, marami talagang ibon, expect nyo talaga guys na kukunti lang talagang gagamba dun. So, pangalawa, pag wala na masyadong tanim, so sa mga month na to guys, nag-harvest talaga ng mga tubo ngayon. So, ito yung mga month na nag-harvest yung mga tubo. So, kadalasan, pinuputol nila yung mga damo para madali sila mag-harvest. O yung mga tubo mismo, pinuputol nila at matapos nilang pinuputol, sinusunog nila yun. Kaya yun guys isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting nawawala yung mga gagamba, lumilipat sila sa ibang lugar. Siyempre kung saan sila mas safe at kung saan sila maraming insekto. So kapag kasi sinunog yung mga tubo, umiinit guys ang paligid eh. So yung mga insekto lumalayo. So kasama na rin yun ng mga gagamba. Lumalayo rin sila kasi wala na silang makain dun eh, wala nang masyadong insekto. So yun guys, yung based on my experience lang yan, hindi naman ako expert eh. So ngayon guys, kung hanggang ngayon nangunguha pa rin kayo ng gagamba, ito yung mga safety tips na may advice ko sa inyo. So una guys, pag nanguha kayo ng gagamba, alamin nyo muna yung lugar na kung saan kayo mangunguha. So dapat alam nyo kung sa lugar na yan, marami pa rin gagamba o wala. So, paano mo malalaman? So, as na nasabi ko guys, pag may nangyaring harvest ng tubo sa lugar na yan, so expect nyo talaga, wala na talagang masyadong gagamba dyan. So, dun kayo guys sa mga lugar na walang harvest or walang sunog ng mga tubo na nangyayari kasi doon talaga marami pa talaga ng gagamba na makukuha doon. So alamin yung lugar at pangalawa guys, advice ko lang pag hindi nyo kabisado yung lugar na kung saan kayo nangunguha, wag kayo guys mangunguha sa malapit sa may mga bahay. Kasi alam nyo guys, sa panahon ngayon, iba kasi yung panahon ngayon kaysa noon. So noon marami pang nangunguha ng gagamba. So ngayon guys, wala na masyado. So ang mangyayari, maiisip talaga ng mga tao guys, especially pag malapit sa bahay, doon ka nangunguha at saka hindi ka nila kilala, expect talaga nila yon na magnanakaw ka. Kahit hindi naman totoo, di ba? So as a safety guys, keep distance na lang. Mas maganda pag nanguha ka dun sa malayo talaga sa mga bahay guys. So mas safe yon. So pangalawa guys, mas safe kung may kasama ka. Siyempre kung mag-isa ka, kung anong mangyari sa iyo, wala nang tutulong sa iyo o walang magre-report eh. For example, kung mag-isa ka lang talaga, so wala ka talaga.
wala talagang may alam kung saan ka na, kung ano man ang mangyari sa'yo. Pero hindi naman natin pinapanalangin na mangyayari yun, di ba? Kasi ngayon sa panahon guys, uso yung mga holdapan, mga ganun. So, konting iwas na lang guys. So, mas maganda magnanguha kayo, malayo talaga sa mga bahay. So, yun mas maganda. Kasi pag malapit sa bahay, syempre, malapit kayo sa tao eh. So, hindi nyo alam yung anong klaseng tao yung makakakita sa inyo, makakasalubong nyo, di ba? So, yun. So, pangalawang safety tips guys, pag nanguha kayo ng gagamba, dapat magsuot kayo ng mga safety wears. So, katulad nito, sweater, di ba? Kasi ang sweater, protection yan sa mga damo kasi makati yung mga damo eh, di ba? So, hindi lang sa mga damo, pati na rin sa mga insekto, maiwas makagat kayo ng mga insekto na hindi nyo pakilala. So hindi nyo lang alam kasi yung saan kayo mangunguha, gubat yan eh. So expect nyo na lang na meron talaga mga insekto na minsan hindi natin inaasahan na nangangagat pala at saka nakakamandag pala. So pangalawa guys, magpantalon kayo. So yung pantalon, protection naman yan siyempre sa mga damo minsan kasi makati, di ba? So at saka especially guys sa mga ahas. Kasi hindi natin minsan alam, may mga ahas pala sa paligid na minsan hindi natin nanonotice kasi yung mga ahas guys, reptile sila eh. So minsan nagka-camouflage sila. So hindi natin minsan alam na nandyan pala sila, na hindi, meron kasing ahas guys na pag nadama nila na may tao, lumalayo sila. Pero mayroon talaga guys ahas na minsan kahit alam nilang may tao, hindi lang sila gumagalaw. So kasi kadalasan kasi sa atin pag nangunguha tayo ng gagamba, nagmo-more focus tayo sa gagamba eh. Hindi na natin tinitingnan minsan yung mga dinadaanan natin. So for safety purposes guys, just in case, for example, buntis yung ahas. Pero delikado talaga pag buntis yung ahas, di ba? At saka bagong panganak. So pag naapakan mo talaga yung ahas, mangagat talaga yan. So yun, kailangan magpantalon tayo. So makapal na pantalon para protection din dun. Oo. At saka hindi lang sa mga ahas, minsan sa mga kahoy or damo na may mga matinik. So minsan pag dumaan tayo doon may mga tinik. So kapag wala tayong pantalon, dumidiretso yun sa balat natin. So kapag may pantalon tayo, mapoprotectionan pa tayo. So pangalawa guys, syempre magsapatos kayo. Kasi yun din ang purpose eh. Para din sa ahas or minsan sa mga makikita natin may mga basag na bubog. 'Di ba? Pag naapakan natin 'yun, masusugatan tayo o sa mga pako, 'di ba? Hindi natin alam kasi yung mga lugar na napupuntahan natin minsan pag nangunguha tayo ng gagamba eh. At saka sa mga maputik, 'di ba? So pag maputik, pag may sapatos ka, mas okay 'yun kaysa nakatsinelas ka. Kasi pag nakatsinelas ka, mapuputikan ka, madudulas ka. So, ganun 'di ba, mas maganda pag nakasapatos tayo. So, next guys, yung safety tips. So, syempre, pag may flashlight tayo. So, magandang klaseng flashlight yung gamitin natin. Yung kadalasan kasi ngayon, ginagamit na chargeable na flashlight. Kasi, noon kasi ginagamit namin pag nangunguha kami ng gagamba nung maliit pa ako. Mitsa lang guys. Yung Wow! ginagamit namin yung gas na nilalagay sa bote, tsaka nilalagyan lang namin ng tela. Parang kinky ba guys? Yun. Yun lang ang ginagamit namin mitsa. So ngayon di na ginagamit yan kasi delikado yan. Baka masunog yung gubat na kung saan ka nangunguha ng gagamba. So mahirap yun. So mas maganda flashlight. Siyempre yung gagamitin mong flashlight, yung hindi madaling malobat. Kasi para na rin yun sa protection mo, sa mga dinadaanan mo, makikita mo. Or minsan may mga tao sa malayo, makikita mo agad, makaka-ready ka agad kasi mahirap talaga yung panahon guys.
So ako pag nangunguha ako ng gagamba, wala talaga akong kasama. At ngayon mag-isa na lang talaga akong nangunguha, guys. So wala na talaga yung tradisyon nakikita ko dito sa lugar namin. Wala na talaga yung tradisyon noon. So mostly talaga yung mga tao ngayon naka-focus na talaga sa gadgets. So hanggang ngayon, yun talaga eh. Mahilig talaga ako sa gagamba noon pa eh. Kaya yun lang may advice ko guys sa mga safety tips. So tsaka ah, minsan pag malayo pa may nakita kang tao na makakasalubong mo. So ma-advise ko lang guys, be ready. Kasi hindi mo alam kung ano ang plano, kung ano ang takbo ng utak ng taong masasalubong mo eh. For safety na lang guys, mas maganda umiwas ka na lang. So para maka-ready ka, 'di ba? So wag kang salubong lang ng salubong kasi mahirap kasi yung panahon ngayon eh. So ano pa ba? So yun guys, yung mga safety tips at saka ito yung pinaka nakakatakot guys. Ako naniniwala talaga ako sa mga aswang eh. So alamin mo muna yung lugar kung maraming aswang diyan o gano'n. Pero minsan di mo naman kasi malalaman 'yun, 'di ba? Pero ito hindi naman kadalasan yung aswang makikita mo eh. So kadalasan guys, based on my experience na rin 'to eh, noon eh. Noon nanguha ako ng gagamba. So yung lugar na kung saan ako nanguha, maliliit lang yung mga damo guys, hanggang tuhod lang. So ang lapad-lapad ng lugar. So noon dalawa kaming nanguha ng kaibigan ko. So nung nanguha na kami, siyempre makikita mo talaga yung kaibigan mo eh, kasi hindi naman matataas yung mga damo. Malapad siya pero ang liliit lang. So ang nangyari sa akin guys, yung sinasabi nating nililigaw ka ng mga engkanto, ganun. Yung nangyari sa akin guys, bigla na lang yung nawala yung kaibigan ko. So napaka-imposible kasi ang lapad-lapad ng lugar, maliliit yung damo. Siyempre makikita mo talaga siya. So bigla siyang nawala guys. Nawala siya bigla. So at saka hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi mag-isa na lang ako. So ito yung una kong ginawa guys. Siyempre magdasal ka. So wala namang ibang makakatulong sa'yo, di ba, kundi Panginoon. So pangalawa guys, totoo talaga to. Baliktarin mo yung damit mo. So pagtanggal kasi yan ng sumpa eh. So naniniwala talaga ako dyan guys kasi naranasan ko na rin yan. So ang ginawa ko, binaliktad ko yung damit ko guys. At siguro mga isang minuto or makalipas ng 2 minuto, nakita ko uli yung kaibigan ko guys. So nilapitan ko siya. Focus talaga siya guys sa pangunguha ng gagamba. So tinanong ko siya, nakikita mo ba ako? Sabi niya, oo, nakikita niya ako. Nakikita niya daw ako. Pero siya, hindi ko siya nakikita guys. Ngayon, yun guys, yung kasabihan na nililinlang ka ng mga engkanto. So totoo yun guys. So sa pangunguha ng gagamba guys, kadalasan kasi nararanasan talaga yun eh. Especially kung palagi kang nangunguha, di ba? Pero kung paminsan-minsan lang, depende naman kasi yun eh. So yun lang guys, based on my experience yun. So yun lang guys, yung mga safety tips na mabibigay ko sa inyo pag nangunguha kayo ng gagamba. Sa mga mahilig lang sa gagamba guys at ng mga nangunguha pa ngayon. So hindi naman sa lahat guys. So depende kasi pag hindi mo kabisado yung lugar. So dapat maging alerto ka. Dapat maging safe yung pangunguha mo ng gagamba. So iba rin kasi yun sa mga taga-bukid eh. Kasi masasabi ko mas expert talaga yung mga taga-bukid sa mga ganun. Kaya dun hanga din ako sa kanila eh. Kasi ako hindi ako taga-bukid guys eh. Taga-syudad, taga-city kasi ako. Kaya parang ibinabahagi ko to para din sa mga hindi sanay o sa mga hindi expert na katulad ko.
So, yun lang guys ang mga advice ko. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking ibinabahagi ngayon tungkol sa safety tips sa pangunguha ng gagamba. So, abangan nyo guys sa susunod kong video. I-share ko naman kung ano yung mga lugar or kung paano manguha ng gagamba guys na effective or based on my experience din mismo. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo. So yun lang guys, bye!